isang importanteng balita rin na siguro ay ito ang gustong wag nang mapag-usapan dyan eh. At pilit na makalimutan sana ng mga mamamayan. Pero hindi po, dahil ito ay isa sa importanteng dapat natin laging binabalik-balikan. Ano ba yan? Ang tinutukoy ko ay ito pong testimonya, sinumpaang salaysay ng 18 mga dating sundalo. Alam niyo po ba, Sen, na ang reaksyon dito ni Ombudsman Crispin Remulla, bagamat nung isang araw ang sabi niya ay, totoo yan. Yung testimonya nila na nag-meeting kami sa bahay ko. Yung bahagi ng Secretary Paco ng DOJ, Ando si Trillanes, General Torre, dalawang ICC investigator. Totoo po yan eh. Pero ngayon, ang kanyang sinasabi, nako, yan ay pakana lang para mag-rebelde ang mga sundalo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos na magpatunay siya mismo na doon sa isang bahagi ng kanilang pagpapahayag, totoo pala. Totoo pala, oo. Gusto nyo, pakinggan muna natin para eksakto. Ano ba sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dyan? Ito po. Ano, tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Ayan, Sen, no? Parang Ba't parang galit? Baka ano po, ginalit nung nagtatanong. Ambush interview ata yun. Hindi ka pwedeng magalit sa... Ano ba yung tinanong sa kanya? Hindi man natin kasi narinig. Kaya tanong yata kung anong masasabi niyo dun sa anong motibo nila? Yung sagot niya talagang Opo. They are trying to create a political tipping point daw, Sen. Alam na natin yon, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun lang naman yun. Tapos galit lang talagang parang gustong manuntok ni Secretary Boyeng. Galit Eto pa, Akala ko pa naman si John Vic lang ang nanununtok. Hindi, pati, ano pa sabi? dagdagan pa natin. Ang sabi niya, 6 daw sa 18 na dating sundalo ay napag-alaman niya na naharap sa kasong murder. Nakapagtataka, bakit hindi naman nakakulong kung may kasong murder? 6 diba? out of 18. Oo, 6 out of 18. Ito ang sabi niya, not all of them are in active service. Mga ano na nga eh. Yung, lahat na, retired na yata. Iba, wala na. And many of them were discharged. Alam namin yun, as far as we are concerned, we know that as far as we are concerned, some of them, 6 of them have murder cases. Teka muna, bakit gano'n ang naging patakaran? Meron bang batas ngayon na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumistigo? Halimbawa, kinakailangan salain mo muna sila. May checklist muna eh. Parang may betting process din, parang gano'n. Halimbawa, may criteria eh. Check. Halimbawa, Tapos 10 yun. Kinakailangan mabuting mamamayan. Walang kaso, mga ganun na. Walang batik. Yan. Walang kapintasan. Ano ba yung napasulat? Walang kapintasan. Walang pagkukul. Ano ba yung nakasulat? Nakalimutan nyo na Hindi dalawang dila. Mga ganun. Di ba? Hindi maibigay sa mahalay na pakinabang. Ibig sabihin, may checklist ka, chinecheck mo. Kapag ka yung checklist na yon, nakumpleto. Pwede. Hindi ba ganun? Wala ba sa panuntunan Wala niya? ba sa criteria ng mga ano yan? Magsasagawa ng pagbubulgar, Sen? Pupunta ka sa court proceedings. May kalayaan silang, doon pa lang sa pre-trial, ipipresenta ko po si Jen Subarjaga. Ano ang testimony ni Jen Subarjaga? Ano ang offer of testimony? Yan, may binubulgar po siya. Si Jen Subarjaga po ay tetestigo sa ganito pong mga aspeto sa pinag-uusapan po nating kaso. Pagkatapos po ni Jen Subarjaga, isunod ko po si Nelson Lubao. Ano naman ang tetestiguhin niya? Si Nelson, ay ikukwento po niya at i-identify niya po yung lahat ng mga dokumento. Na kanyang sinasabi sa bahagi po ng complaint. Okay. So, merong
Pagka, alam mo, nakita. Nakakita ng judge. Hindi ko gusto yung tsura ng dalawang yan. Kung tatanggapin yan. Pwede ba Pero yun? teka, Magagalit si Jen Subarjaga nito, tsaka ikaw. Bakala mo, bakit sa itsura mo tinitingnan? Bakit? Ibig mo sabihin, pangit yung dalawang ito? hindi tanggap-tanggap ang statement namin. Oo, hindi ron. At saka ang alam ko, Sen, yung para i-discredit mo ang witness, dapat ikaw yung abogado ng depensa, di ba? Hindi pa nga nagsisimula eh. Doon mo na ipakita kung pero payagan mo siyang tumestigo. Sa proper hearing siguro. Doon mo siya halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mong doon mo siya impeach, gano'n, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, binabalatan mo na. O hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema eh? Kahit na the most despicable criminal Yes, opo. is entitled to due process. Wag mo namang hahatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Eh bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Ay lalo na, nabanggit Diba? si Gutesa, Sen. Ang sabi naman ng NBI, papasupin na natin yung mga nagnotaryo. Nauwi sa nagnotaryo. Papasupin na natin yung abogado nagnotaryo. Hindi kasi ka panipaniwala, 18 sama-sama sa isang affidavit. Paano yan nagnotaryo? Ha? Naging joint o consolidated Oo, statement. sabay-sabay bang humarap yan sa abogado? Ngayon lang ako nakakita na yung gustong magpahayag, yung gustong tumestigo, yung gustong maging kabahagi ng pagsasaysay ng mga pangyayari para palakasin yung kanilang aligasyon, nagsama-sama sila. Opo. Eh bakit sila ngayon sila pa yung Nagigisa, no? ngayon ang nangyayari ito. Sila ngayon na pinoprosecute. Oho. At saka, Di ba kayo nagtataka? hindi, kami nahalata namin, Sen, dahil mula kay Gutesa, nung Gutesa mag-isa nga eh, di ba? Yes, isa lang siya. Eh ngayon, 18. Ganun pa rin eh. Pero hiramin ko yung puntos nila, Sen at Nelson. Eh baka naman magdrama lang po yan sa Senado. Ang layunin talaga niyan ay pahinain ang ating gobyerno. Baka may mga kasangkot yan para i-destabilize ang gobyerno. Kaya nila ginagawa yung bagay na yan. Bakit yung espekulasyon ang iniisip natin? Oho. Di ba? Meron naman kayong pagkakataon pagtatanungin mo riyan. Okay. Anong magdadrama? Mahalata mo kung nagdadrama. Depende kung paano ka magtanong sa kanila. Opo. O, baka nag-speculate ka lang. O baka natatakot ka dahil sasabihin niya, talagang masasubstantiate niya. Natatakot ka, baka yung kanyang sasabihin, mapapatunayan niya. Baka naman mas lalo pang lilitaw yung kanyang gustong sabihin at lalo niyang mapapalawak yung kanyang sinasabi. Oho. Di ba? Oo nga, no, may elaborate niya pa ng gusto. No, pagdating sa Kasi Senado. baka sa tingin ko, yung mga ganyan, meron pa silang hindi sinabi dyan. Eh, totoo yan, Sen. Kasi dun sa testimonya, sa pahayag, napansin namin ni Jen eh. Ang aming mga nakalap na larawan at video, may video eh. Opo, doon sa Samantalang sa affidavit, hindi puro naman pictures lang eh. hindi ma-attach Puro yung picture. pictures. Eh baka yun na nga kinakatakutan nila, Sen. O baka nga, kasi bakit mo sila pipigilan? Oo. Eh lalong-lalo na, may nagsabi na nga kung nasaan ang ebidensya, pupuntahan ko yun. Ayan. Tutuntunin natin kung saan ang direksyon ng tinuturo ng ebidensya. Oo. Oho. Hindi ba? Tama. Paano ka makakakuha ng ebidensya kung hindi mo sila tatawagin at pagtatanungin? Di ba? Yun ang pagkuha ng ebidensya. Oho. So dapat Bakit wala ka bang kakayahan para tanungin yung mga yan? Lalong-lalo na, ikaw ang pinakamagaling na investigador. Oo. Kapag ka nakita mo nagsisinungaling, di pa contempt ka agad. Hindi mo yata narinig yung sinabi ko. Di po, narinig ko. Wala ka bang kakayahan? Ikaw ang pinakamagaling na investigador? Opo, tama Oh. niya. Kaya Sa dami nun. Pinakamagaling. Palagay ko, sa galing mong investigador, 18 yun, ha? Lulutang ang katotohanan dyan. Yung Sen. 10 dyan, baka kaya mong gisain lahat dyan. Dyan mo tirahin. Diyan mo ngayon salaminin lahat. At tingnan mo kung talagang nagsisinungaling. Alam mo yung kasinungalingan dyan, Opo. madali mong maano yan eh. Madali Mahalata. mong mahalata yan Opo. eh. Yung magaling mag-imbestiga. Akala mo, tatayo siya doon. Halimbawa, dala-dala niya, dinramatize niya yun. Madali mong makuha yun. Oho. Kaya nga sabi ko, pagka nagsinungaling ka, di contempt mo agad, kulong ka. Kulong ka sa Senado, may kulungan naman sa Senado. Kamukha yung sinasabi niya, paano hindi naman believable yan? 800... yun na nga. Ayun nga, yung kwenta niya. Oo. bakit hindi mo siya tanungin pag nandun na? Bakit hindi mo sa kanila ipakwenta? Kwentahin mo ito.
O baka mamaya isagot naman niya, mali po yung kwenta niyo, ganito po yan. Yan ang kinatatakutan nila eh. Kasi parang mathematically yan daw, improbable at saka hindi... Eh di parang sinabi mo sa judge, sabi ng judge, hindi, ayoko yan. Opo. Makagalit sa'yo yung depensa, judge. Ihingin ko sa'yo yung palitan ka. Ano? Ngayon pa lang meron ka ng pre-judgment pre-trial pa lang tayo. Sinasabi ko, ito nililinya ko pa lang kung sinong tetestigo para sa kaso namin, para depensahan namin ito. Nag-ano ka na, sinasabi mo na hindi qualified tong mga... Yung mga witness... ba't mas marunong ka pa sa akin? Ako nga ang defense counsel mahala tayong judge. Papapalit ngayon yan. motion to, palit ang judge natin yan. Yun na nga. Pero sa sobrang galing ang mag-investigasyon, di ba sabi nyo, pinakamagaling na investigador? Hindi siya nagsabi nun, hindi ako. Hindi pa nag-iimbestiga, may conclusion Ganun siya kagaling. Diba? Hindi ganun nag-iimbestiga. Hindi ba napakagaling nun? Hindi pa nagsisi-imbestiga. Tapos na agad. Hindi imbestiga. Manguhula yun. Ano ka ba? Kasi alam ko, magdadrama lang yung mga yan. Kaya nga, Magsasalita ng paano kabulaanan. mo nahulaan? Ano ka ba? Investigador ka o manguhula ka? Hindi pwede yun. Kaduda-dudaan niya, pahayag na mga yan. Paano mong 805 billion? I-deliver nyo? Bakit hindi mo itanong sa kanila yon? Paano nangyari? Lahat ng pagdududa mo, lahat ng hindi mo kayang paniwalaan, itanong mo sa kanila. Nagdududa ka, dapat mo talaga silang tanungin. Sa kabila ng iyong pagiging pinakamagaling na investigasyon, na investigador, hindi mo talaga, hindi mo makuha talagang na talagang believable Opo. Kasi magaling ka di ba? Talagang malito Hindi, tawagin natin sila. Silang magpaliwanag nito. Di ba dapat ganun? Ayun. Dapat nga, ganun talaga mangyari. Pero mukhang hindi ganun ang gusto, Sen Mukhang... Teka muna, wala ka bang pananagutan? Ikaw ang chairman Bakit? Halimbawa, ikaw ang chairman, Jen. Opo. Para mas maliwanag ng konti ang ating pagpapaliwanag ng Opo, sige. talakayan. Halimbawa, ako po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaming dalawa ni Nelson. Member kami. Ayan, opo, Sasabihin ni Nelson sa'yo, Mr. Chairman, bakit ikaw lang ang nagpapasya? Ano kami rito? Tau-tauhan kami? Alalahanin mo, committee tayo. Kaya nga sinabi, committee. Opo. Ang committee, hindi nag-iisang tao lang ang magpapasya. Kakasangkapanin mo kami, kukonsultahin mo kami, mag-uusap tayo. Bakit ikaw nagpapasya? Yan ba nakasulat sa tuntunin natin? Basahin mo nga yung tuntunin natin kung ikaw magpapasya. Nako. Hindi mo ba itatanong sa kanya yun? Tama. Yan. Sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo, Jen. Hindi ako sa tingin ko Senador dyan. Jen, sa Barjaga. Sumagot Bakit ka. ikaw lang ang nagpapasya? Sumagot ka. Hindi pa natin nasisimulan ng investigasyon. Bakit ayaw mong hindi makatapos sa Senado? Nakita mo, awain ka niyan. Ay kung maituro-turo ako ng mga yan. Ba't ko ba papatawag yan? Kabuti-buti, di ako naituturo. Pag humihigop ako ng kape, huwag kayong bibitaw na nga lang kami. Muntik na tayo maging viral sa mundo. Yun ang sinasabi ko Chairman ka, Opo. pero ang pagiging chairman, hindi ibig sabihin nun, ikaw magpapasya. Kasangkapanin mo yung mga miyembro. 20 ang miyembro mo Oo nga pala, 20 Di ba? pala member ng Blue Ribbon Committee. Tinawag mo ba yung mga miyembro mo? Para pagtalunan ninyo kung merong lumabas na 18 opisyal, ex-marine mga Development yan. di mag-usap tayo. Ba't ikaw ngayon ang kikilatis? Gagawa ka pa ng sarili mong kwenta. Nako. Di ba pwede? Ihabol natin, meron daw tayong Vox Populi. Sige, ihabol natin to. Sayang naman, ang atin palang magiging tanong ay ganito. Nagdududa ka rin ba sa pahayag ng 18 dating sundalo na pagpapadala ng 800 billion sa iba't ibang opisyal ng gobyerno? Bakit ganyan ang tanong natin? Sino ba nagdududa? Isa lang naman nagdududa. Oo nga. Baliktad, sabi kasi- di ba baliktad? Tingnan natin kung may kakampi. May Dapat naniniwala. Dapat bang Hindi, pagdudahan? ganito. Pag-isipan mo nga, Nelson. Huwag na natin baguhin para matapos.
Kasi 5:36 na sila, wala na oras eh. Kasi nga sinabi nga ni Senator Ping, nakakapagduda talaga. Mathematically improbable. Parang hindi ka Lacking believability. Yun, yun ang ginamit na Lacking believability. Oo. Nakakapagduda niya. Paano nyo kasi kung totoo niya nangyari yan, baka 2028 pa nagdi-deliver pa rin kayo hanggang ngayon. Kaduda-duda nga raw talaga niya. Ayan. Eh kayo po, ang aming tatanungin. Naniniwala ka ba nakaduda-duda? Ganun. Ayun. Yan, Parang diba? nga po. Yun. Sige, dagdag natin yan. Naniniwala po ba kayong kaduda-duda? Yan. Kaduda-duda nga ba? Na nakapag-deliver sila ng ganung kalaking halaga. Yan. Yun lang naman di ba? Yes. Kung ang sagot niya po, opo. Ako ba, nagdududa rin? Oo, duda. Letter A. Duda ako dyan. Kung ang sagot niya hindi. Mukhang totoo eh. Hindi, kasi kapag ang nag-deliver, kulisap, talagang kaduda-duda. Opo, mamimili pa kung summer o winter ang pag-deliver.